Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi, tayo po ay mag-aaral patungkol po sa tatlong pinakamahalagang bagay na kung paano natin sambahin ang Diyos. So ito pong katanungan na ito, paano? Paano tayo sumamba sa Diyos? So tatlong mahalagang bagay lang po ang ating pong pag-aralan sa gabing ito. Tayo po ay magbasa sa ating teksto. Makikita po sa John chapter 4, verse 23 up to 24. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship him. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat na aming Panginoon. Dalangin po namin, O God, sa gabing ito. Pagpalain niyo po ang aming pong counseling online at dalangin ko po na aming pong pag-aralan ang tatlong mahalagang bagay, how to worship you as our God. Please be with us. In Jesus' name we pray. Amen. So ang ating topic ngayong gabi ay the three most important things how to worship God. So, number one, the importance of worship. Yan po ang ilagay natin sa ating isipan at ang ating mga puso. The importance of worship. Dapat malaman natin ang kahalagaan ng worship na ito. So, priority. Ayan po. The importance of worship, priority. Kailangan i-prioritize natin ang kahalagaan ng worship para hindi tayo magsisi kapag tayo ay nasa kabilang buhay na. Tandaan natin, ang Diyos ang lumikha sa atin, kaya tungkulin natin na sambahin siya. Ang problema, paano? At nung hindi pa nagkasala si Eva at saka si Adan, ang tao ay nakikipag-usap sa Diyos. At ang Diyos ay nakikipag-usap sa kay Adan at kay Eva. Kaya pagkatapos nung sila ay nagkasala, ay pinalaya sila ng Diyos sa garden ng Eden. At doon po nagsimula na ang mga tao ay hirap na kung paano sambahin ng Diyos. Kasi hindi mo na siya makausap eh. Pero salamat sa pamagitan ng Biblia ay malalaman natin sa gabing ito kung paano po natin sambahin ng Diyos. Sinabi po dito sa ating binasa sa verse 23, ngunit ang oras ay dumarating at ito'y ngayon na. Kapag ang totoong mananamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan, dahil ang Ama ay naghahanap na siya'y sambahin. So, kailangan i-prioritize natin ang the importance of worship. Ang ating pagpunta sa mga mall sa araw ng linggo, importante din yan. Pero ilagay natin sa puso't isipan na mas mahalaga ang samba, ang pagsamba. Dapat i-prioritize natin ang pagsamba sa Diyos. Number one, God desires it. Naghahangad siya. Sabi po dito, dahil ang Ama ay naghahanap
ng mga mananamba. So, simula nung nagkasala ang tao walang ganang magsamba sa Diyos. Ang gusto ng tao pag araw ng linggo ay gumala, magbakasyon, o magpasyal sa mga magagandang mga tanawin. So, ang desire ng Diyos na ang mga nilalang niya ay sambahin siya. Yan talaga ang kanyang desire. Bawat isa sa atin kailangan magsamba sa Diyos. Sabi sa Proverbs 23 verse 6, huwag nating kainin ang tinapay ng mga tao na ito'y mabaho, at huwag nating i-desire ito na ating panghimagas. Mga minamahal at mga kapatid, huwag tayong humangad na kumain ng tinapay na mabaho. So ano pong makukuha nating lesson dyan? Ang ating Diyos ay naghahanap ng mga mananamba. So kailangan ibigay natin sa Kanya ang nararapat. Nilikha niya tayo upang sambahin siya. Ang tanong, when was the last time na sumamba ka sa Diyos? Ang karamihan ng mga tao ngayon, abalang-abala, walang panahon para magsamba sa Diyos. Walang panahon para sambahin ang Diyos. Sabi sa Mark 12:30, mahalin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa at ang buong kaisipan at kasama ang iyong buong lakas. Yan po ay utos. Sinabi ni Hesukristo sa kanyang mga alagad. Hindi lamang sa kanyang mga alagad, kung hindi sa lahat po ng kanyang mga disipulo. So kapag ikaw ay naniwala kay Hesukristo, naglilingkod kay Hesukristo, ikaw ay isang disipulo ng ating Panginoon. Number 2, God deserves it. So number 1, God desires it. Number 2, God deserves it. Siya po'y karapat-dapat. Sabi po sa Exodus 34:14, sambahin mo ang Diyos at wala ng ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon, ang kanyang pangalan ay mapanibughong Diyos. Siya ay mapanibughong Diyos. Siya po ay siluso. Ayaw niya na mayroon pa tayong sasambahin na iba. Ang gusto po ng Diyos, siya lamang ang ating sasambahin. And number 3, God requires it. Nire-require ng Diyos na ang lahat ng mga nilalang kailangan magsamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. Ang tanong, ikaw ba ay may panahon pa para sambahin ang Diyos? Nasaan na po ngayon ang ating pananampalataya? Naniniwala ka pa ba sa Diyos na ang Diyos ang dapat sambahin at wala nang iba? So, yan ay mga katanungan. Ulitin ko po, the importance of worship dapat i-priority natin. Kahit gaano tayo ka-busy, kahit marami tayong trabaho, huwag nating kalimutan ang sambahin ang Diyos. Kasi po, kung wala siya, wala po tayo. At kung hindi tayo babantayan ng Diyos, anytime, pwede tayong mapapahamak, pwede tayong mamamatay. So, kailangan i-prioritize natin ang Diyos sa ating buhay. Pangalawa, the ingredient of worship, principles. Ang sangkap ng pagsamba ay ang prinsipyo. Letter A, spur, ang tinatawag na nasasakupan. Alam niyo po, lahat po ng mga tao ay nilalang ng Diyos. Kaya dapat lahat ng mga tao ay sambahin
ang ating Panginoong Diyos. Pangalawa, Spirit. So, ang sinabi po sa Biblia, ngayon ang Panginoon ng Espiritu, na kung saan ang Espiritu ng Panginoon ay mayroong kalayaan. Pasalamat po tayo, ang Panginoon ay sasambahin natin sa Espiritu. Ibig sabihin po, pag sinabi mong Espiritu, walang buto at walang laman. Dapat pag magsamba tayo sa Diyos, diretso sa Diyos. Wala na dapat na makikitang bagay sa ating harap. Dapat ang ating isip 100% ay nakasentro sa Diyos. Ang ating puso 100% ay nakasentro sa Diyos. Yan po ang ating pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Number 3, sincerity. Dapat seryoso at binibigyan ng nilalaanan ng time para magsamba. Karamihan po ng aking makausap, sabi niya, Pastor, saka na lang ako magsamba pag hindi na ako busy. Sino po bang hindi busy? Kami ba? Parehas lang po tayong binigyan ng Diyos ng 24 hours. Ako, may 24 hours. Kayo, may 24 hours. Lahat po tayo, pantay-pantay po tayo, mayroong 24 hours. Dapat i-manage natin ang oras. Ang ating family, dapat makasama natin sa pagsamba sa Diyos. Sinabi po ni Haring David, Psalms 122 verse 1, I am glad when they said, let us go unto the house of the Lord. So dapat sama-sama ang buong family papunta sa simbahan para magsamba sa Diyos. Dapat seryoso. Ibig sabihin ng seryoso, maglaan ng oras para sa Diyos. Kailangan sadyain. Alam niyo po, kapag mayroong gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So, ayon niyo po sa Mateo 23:25-26, kawawa kayo ng mga eskriba at mga parisiyo, mga mapagpaimbabaw, malinis lamang ang panlabas ng inyong mga baso at inyong mga plato, ngunit sa loob ay puno ng kasakiman at ng self-indulgence, puno ng masamang pag-iisip, maruming pag-iisip. So, you blind kayong mga bulag ng mga parisiyo. Linisin nyo muna ang loob ng inyong tasa at ng inyong plato upang ang panlabas ay maging malinis din. So, ibig sabihin, kasi po makasalanan po tayo, kailangan natin humingi ng tawad sa Diyos, sumampalataya kay Jesucristo na ating Panginoon at tagapagligtas. At tanggapin po natin si Jesucristo sa ating puso. So, ulitin ko, number 1, the importance of worship, priority. Number 2, the ingredients of worship, principles. Ano pong principles? Joshua 24:15. But as for me and my house, we will serve the Lord. Dapat ang ating principles, dapat sambahin natin ang Diyos sa espiritu at katotohanan at seryoso. Yan po ay halaga. Marami pong mga Pilipino ngayon, mas marami ang hindi sumasamba kaysa sumasamba. Pag araw ng linggo, maraming tao pumupunta sa mall, maraming mga tao pumupunta sa trabaho, o kakaunti lamang ang pumapasok sa simbahan. Why? Hindi nila pinapahalagahan kung gaano kahalaga ang pagsamba. Alam niyo po, noong mga sinaunang tao, pag hindi sila sasamba sa Diyos,
mayroong mangyayaring masasama. Katulad po ng mga tao sa Egypt, dati sumasamba sa buhaya. Sa ilog ng Nilo sa Egypt, doon po ang pinakamaraming buhaya. Ang babae, naghahandog sila pag sila ay magsamba. At ang inahandog nila, alam mo ba kung ano? Anak nila. Pagpayat, hindi nila ipapakain sa buhaya. Pero pag mataba, ipapakain nila sa buhaya. Kasi naniwala sila na ang Diyos ay ang buhaya. So, tayong mga Kristiyano, dapat ang ating practice ay naaayon sa Biblia. Hindi na natin kailangan na ihahandog ang ating mga anak na upang patayin, upang ipakain doon sa mga makapangyarihan. Pasalamat po tayo si Jesucristo ay namatay sa cross para tayo ay makapagdirekta na sa pagtawag sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. Kaya sabi sa John chapter 4, sapagkat ang Ama ay naghahanap ng mga tao na sasambahin siya. So ang Diyos ay Espiritu, at ang sinumang sumasamba sa Diyos ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ayon din po sa Matthew 4 verse 10, niyan si Jesus nagsabi, umalis ka, Satanas, nasulat na, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang inyong paglingkuran. Alam niyo po, wala na tayong pagsasambahin at paglingkuran kung hindi si Jesucristo na ating Panginoong Diyos. So, wag nating kalimutan, wag nating kaligtaan ang kahalagahan ng pagsamba. Alam niyo po, nung ako ay bagong pastor sa Santo Niño, South Cotabato, Sabado na araw, pag bumba ko, nabitawan ko ang hawakan ng bumba, yung Jetmatic na water pump, at natamaan po ako dito. Nagkaroon po ng sugat at dinala po ako, isinugod po ako sa Tamundong Hospital at itinahiho ito ng 3. Nilagyan ng bindahe at pagka umaga, linggo, ay nagsamba pa rin ako. Nag-song leader po ako dyan sa Santo Niño, South Cotabato. Kasi po, ang pagsamba ay napakahalaga. Yan po ang sinabi ng ating text sa John chapter 4, verse 23 and 24. Ngunit ang oras ay dumarating at ngayon na. Kapag ang totoong mananamba ay dapat sambahin ang Diyos Ama sa Espiritu at katotohanan. Dahil ang Ama ay naghahanap na siya'y sambahin. Kaya sa kanyang mga anak, tayong mga nakakilala kay Jesucristo, kahit anong mangyari, pag araw ng Miyerkules, mag-attend ng prayer meeting, magsamba. Kasi ang ating buhay sa mundo ay pansamantala lamang. Pagdating natin sa langit, wala tayong magagawa kung hindi sasamba pa rin doon sa Diyos. So, dapat pahalaga natin, priority natin ang pagsamba. Sa ating konklusyon, we need to summarize the 3 most important things on how to worship God according to the Bible. Number 1, the importance of worship. Dapat ilagay po natin sa ating isip, sa ating puso, na pinakamahalaga sa lahat ang worship. Kung tayo po ay nagtatrabaho, mas mahalaga ang worship kaysa kung ikumpara mo, parehas lang sila mahalaga. Pero priority natin ang pagsamba. Kahit maraming trabaho, huwag tayong magkaroon ng daming dahilan
pag araw ng Sabado, ng gabi, dapat na mind-setting na natin, kinaumagahan, araw ng Linggo, ay araw ng pagsamba. Dapat pagpunta sa simbahan, ay pahalaga natin na huwag tayong malate. Kasi po mahalaga. Priority dapat natin ang Diyos. Pangalawa, the ingredient of worship, principles. So, anong principles dito? Ang sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Mahalaga po ang principles na yan. And number 3, the last, the implication of worship, practice. Dapat pumupunta tayo sa simbahan, pinapractice natin. Katulad ni Haring David, sabi po niya sa Psalms 122 verse 1, I am glad when the people say, let us go unto the house of the Lord. And last verse, Hebrews 10:25. Ang sabi po ng ating kapatid na Pablo sa Hebreo 10:25, ito po ang sinabi niya, huwag nating pabayaan ang pagtitipon ng ating mga sarili sa isa't isa, katulad sa ginagawa ng iba, kung hindi magpapayuhan sa isa't isa, at higit sa lahat, dahil nakikita natin na malapit na ang panahon, ang araw ng Panginoon. Alam niyo po, ang buhay sa mundo pansamantala. Kaya, kahit anong mangyari, dapat magsamba tayo sa Panginoon, maging seryoso, at ating sadyain. Kasi po, pag hindi mo sadyain, walang mangyayari sa buhay mo. So, nawa, ang mensaheng ito ay makapagpaalaala sa mga Kristiyano na matagal na nalamig at sa mga kaibigan ko, kung nais ninyong malugod ang Diyos, kailangan natin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. So, ibig sabihin po, ang Diyos ay Espiritu, walang buto at walang laman. Kaya pag tayo ay magsamba, ang ating emosyon, ang ating isip, dapat 100% ay nasa Diyos. Ipagpatuloy natin yan bukas ng umaga yung topic na yan. So, maraming salamat po sa muli. Ako po ang inyong tagapayo sa online at nawa marami kayong natutunan sa pamamagitan ng topic na ito. At ipanalangin po natin na marami pa pong mabiyayaan sa ating online program. Pagpalain po kayo ng Diyos at huwag nating kalimutan ang kahalagahan ng pagsamba. Maraming salamat po. Tayo po'y manalangin. O makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa oras na ito na kami po ay mayroong online counseling. Patnubayan niyo po at bigyan ng karunungan at kaalaman sa mga sumusubaybay at sa lahat po ng mga PCBC members, lahat po ng mga kapatiran sa Mindanao, Luzon at saka Visayas at sa ibang bansa. Tulungan niyo po kami na kami po'y maging matapat sa pagsamba at sa paglilingkod sa inyo. Ito po ang aking dalangin sa matamis na pangalan po na Jesus. Amen. So maraming salamat, Sister Ma'am Jean Marie Dubria, Jacinto, Padre P. Thank you so much. At saka salamat din po sa mga nanonood sa abroad. Salamat din po sa Visayas at sa iba't ibang lugar. Hindi ko na po kayo isa-isa. At saka maraming salamat. God bless po. Bye-bye.